Magandang umaga. Alas 12 na pala. Magandang tanghali sa lahat. Bayan? Ay, di bayan. Kabayan. Pangbayan pala. Bayan pala yun. Kinuri de Castro. Anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay si Robin Padilla. Siya na may tinatagurian siya ng maraming Pilipino na bobo senador dahil hindi nakapag-aral. Pero lumalabas ang bobo rito pala si Erwin Tulfo. Gusto lang magpasikat. Ginagamit sinamantala yung mga sinabi ni Robin. At hindi naintindihan ni Tulfo kung bakit sinabi ni Robin yun. O, Noel Mendoza, sabi naging bobo na daw ako. Idol ba ako dati? Ngayon hindi ka na I believe sa akin. Okay lang po yun. Huwag ka naman. Anong tingin mo sa... Kung bobo ako, anong tingin mo sa tao na kinig sa bobo? Sige nga. O, yan na lang. Ating bago ng lahat ng yan, tutugtog ko muna ang musika ng ating pinaglalaban, katarungan. Swerte kayo. School yung ating. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may Good afternoon, Grace Line. siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang Hello, sukat ng Balobo. kundi kung sino ang lumalaban para sa Lina masa. Barca. Gandang tanghali. Totokasing tirador, totokasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totokasing tirador, totokasing tirador, hindi kayang bilhin. Lin Barca, gandang tanghali. Puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng Kahit tao. yan ang saluyot. Saluyot. Araw-araw kumakain ako nito. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa Yun, sumisinsin kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may Nilagyan lang nilulunod ng ang ano, kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totokasing tirador, totokasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totokasing tirador, totokasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totokasing tirador, totokasing tirador, Yan mo lang yan si Noel. Si Noel Mendoza kung gusto niyo makinig. Hindi pa ako nakain ng sistema, hindi pa ako tumatanggap ng pera kagaya sa mga ikaw na kumakampi ka pa kay BBM. Alam mo na magnanakaw si BBM, kumakampi ka pa dyan. Hindi ka na iba sa mga kakamping, mga dilaw, mga makakaluwa na kumakampi kay BBM. Kayo mga kawatan. Noel Mendoza?
Noel Mendoza, kinain ng sistema ni BBM. Okay. Isa naman, kay Sara tayo. Adikain ko, si Sara lang po ang talagang presidente na tamang leader na makapagpakulong sa mga tarantadong ito, di ba? O, kung sinong kumukontra, di okay lang, kumukontra kayo, pero but then you cannot remove my mind from believing in Sara Duterte. And she is the only person who can lead the Philippines to betterness sa susunod na termino. Wala na yan, malapit na eleksyon, kaya kakain na lang kayo ng suka ninyo tsaka tae. Suka. Dali lang, dali lang. Ako na pala nakarinig nun. Napangat malasakit yung Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, mga kababayan, dito naman tayo ngayon. Pag-usapan po natin ay si Robin Padilla at saka si Erwin Tulfo. So dito nyo po makikita yung kabubuhan ni Erwin Tulfo. Una, nais ko lang po ibigay ang konteksto nito. Noel Mendoza, makinig po kayo. I still respect you so much. I will defend to death your right to say anything bad against me. Pinapalis ka na nga ni Grace Line, no? So ngayon, ganito po yun. Ang pinag-usapan natin ngayon, si Robin Padilla po, pag diretso ng impeachment proceedings kahapon, siya ang unang nagsalita matapos tawagin ang mga partidos sa impeachment case. Tapos nagsalita siya at sinabi niya na mali si Ombudsman Remulla na magsasabi na hindi daw siya nagbigay ng kanyang sagot sa kaso na obstruction of justice laban sa kanya. Pero ang totoo, nakapagbigay siya. At nakita ko later on sa Twitter na yung kanyang abogado ay pinakita pa alas 4:40 ng hapon kahapon natanggap ng ombudsman. So anong klaseng pagkatao ni ombudsman? Ang mensahe po niyan ay matindi, Mr. Erwin Tulfo. Alalahanin mo, Mr. Erwin Tulfo, si Jinggoy kinasuhan ng plunder, andun sa kulungan. Kahit na nakatanggap siya ng certification galing sa Senate Legal Research Office, Legal and Budget Research Office na hindi siya humingi ng insertion. And yet, diretso, sumuko pa yung tao. Tapos si Marcoleta, sumuko pa. Kinasuhan niya ng kasong plunder na dahil lamang sa 75 million na donation na tinanggap niya mula kay Mike Defensor na 30 million, mula kay Joseph Espiritu na 25 million, at mula kay Aristotle Biray na 20 million. At nagbayad pa si Mike Defensor ng 1.8 million na donations tax. Nagbayad din si Joseph Espiritu ng 1.5 million na donations tax. Nagbayad din si Aristotle Biray ng donations tax na 1.2 million. Ibig sabihin ko, nagbayad ka pa ng donors taxes, inusinti po ang pagbigay mo. At wala naman tayong nakikitang pabor na ini-expect ito nagbigay kay Marcoleta. Bakit? Bakit? Toto Terador. Sisihay.
Say hi to my subscribers. Oh, in the school. yeah, you come from the school. Do you have stars? Oh. Do you have stars? Oh, yes. How many stars do you have now? Oh, pasensya na po kayo, ang apo ko na mahal. Eh, dumating. you, you said, Tito Duarte, give Dada Toto. Coke. Yung aking apo, pasensya ka na, istorbo ako. Ngayon, ang binigay naman, ang nangyari po, si Marcoleta, nung pinagbibigyan siya, that was January 8. January 8, 2025. So, yung petsa na yun po, ay crucial din sa kanila sapagkat, ay, pahingi nga. Oh, nabasa, oh. So, ng panahon na yun, January 8, January 9, January 11, 2025, ay wala nang kapangyarihan si Marcoleta. Anong magiging kapangyarihan niya? Itinanggal na siya sa lahat ng committee ng grupo ni Romualdez. Kasi dinidepensa niya si Sara Duterte. So kung wala siyang committee membership, the only power that he had at that time was to vote as a member of the House of Representatives. Wala namang mga panukalang batas na pag-usapan. Kasi patapos na nga, mag-eleksyon na, ilan na lang natira, February, March, April, May, eleksyon na May, wala na. Hindi na siya makapagboto. So, ibig sabihin, walang pabor na makukuha. Sila ni Mike Defensor. Sila ni Joseph Biray, Joseph Espiritu, saka si Total Biray. Total pa pangalan to. Total Biray. Binovolunteer ko ng aming serbisyo sa inyo na mapatapos namin ang kaso kung kami hawak ng kaso niyan, mga kasama kong abogado, ay mabuti na yan po 1 linggo o 2 linggo na kulong. Labas na kagad kayo. So anyway, ang pagbasihan lang saan ka makakita private money, paano magiging hindi naman pera ng bayan kinukuha. So, with that, yan ang dahilan kung bakit si Ruben Padilla ay nabahala sa kanyang nakikita. Nag-press conference pa ito si Remulla na hindi daw nag-submit ng counter affidavit si Ruben. In short, ano naman, babawasan mo, judge sila sa hukom sila sa impeachment trial, dapat hindi mo inisturbo ang kanilang mga pag-iisip. Kasi nga lahat ng judge po ay talagang protektado ng Supreme Court yan. Hindi mo pwede istorbohin ang judge kasi pag maistorbo mo, magiging unfair siya sa kanyang decision. So in this case, ang binira ni pagtapos na magsalita ni Ruben Padilla na para sabihin sa kanyang kasama na mali si Remulla, nakapag-submit siya ng counter affidavit. So ngayon, ibig sabihin po, kung nagsalita si Remulla, nababahala naman si Ruben Padilla. Tinatarget mo na naman ako, kagaya kay Marcoleta, ikukulong mo na naman ako. O tapos, dinamay din si Alan Peter Cayetano. Yan po yung punto, Erwin Tulfo. Bubo sa iyo, tapos sumiga ka, kumuha ka nang nagsalita ka. Sa pagsabihin mo si Ruben Padilla, huwag nyo dalhin dito personal na kaso. Hoy, hindi personal na kaso yun. Apektado yung pagiging hukom niya sa impeachment. Bubo mo talaga, Erwin Tulfo, Eric Silvitzer Tulfo. Tapos murahin mo, doon ka, mag-Facebook ka na lang, doon ka magpaliwanag sa ibang lugar, hindi dito. Bubo. Hoy, bubo! Kwilyuhan kita eh. Kala ba, ikaw na marunong bang wilyo? Kinikwilyuhan mo si Marcoleta. Nagkandidato, dapat ang aking kaso, na motion for reconsideration, set Senate Electoral Tribunal, asikasuhin nyo, nag-file ako ng motion for reconsideration laban kay Eric Silvitzer Tulfo. Ba't hindi tumatakbo? Dahil kayo ang majority? My good sense. O ito, pakinggan natin yung nangyari. Si Ruben Padilla. Tingnan ang punto ni Ruben Padilla. Napakaganda ng punto ni Ruben Padilla. Ang salita po ni Ruben Padilla ay kumain lang po siya ng 3 minutes and 29 seconds. Nabilang ko po. Tapos,
Pumasok si Erwin Tulfo na nagagalit, bakit sinasayang mo yung oras ng impeachment court? Mga personal mong bagay, dapat hindi mo rito yung binabanggit. Ilang oras, anong oras ang kinain ni Erwin Tulfo? 5 minutes and 23 seconds. Oh. Buti, dinipinsa ni Alan Peter Cayetano si Robin Padilla. Kumain si Alan Peter ng 34 plus 23. So 11 seconds and 1 hour ang kinain ng 1 minute and 11 seconds ang kinain ni Alan Peter Cayetano na salita siya nung pinayagan siya magsalita. So si Soto naman umi-style din, kumain siya ng 23:40 minus 20 18 seconds. Nagsalita ulit si Padilla, i-depensa sa sarili niya. Ang kinain ng kanyang depensa ay 1 minute and 26 seconds. Tapos si Pangilinan, umistyle pa. Cayetano, nag-invoke na mga ilang seconds lang. Pakinggan natin itong katarantaduhan ni Erwin Tulfo. Okay. Ipapasok natin. Problema kasi kapag bubo, ang babaw ng iutak eh. Appearances for the parties. Appearances for the prosecution. Good afternoon, Your Honors. Lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po, Ginoong Mat po sa ating Their pleasure. maraming salamat po sa ating tagapamahala po 9:50 at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nagsimula Nais ko sila lamang 9 pong minutes and 50 basahin ng seconds. napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po,
humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators Ang Erwin kinain ni Robby Tulfo, Padilla, 3 Senator minutes and Judge 29 Alan seconds Cayetano, lang. thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Ayan o, pakinggan Mr. yung gago. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, Simula siya sa 13 this minutes. and impeachment 31 court seconds. was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Kaibigan! Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court Oh, ikaw, gagamit sa ka sobra pa. pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili, ng ilan sa mga kasamahan natin, sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang Tangina mo oras talaga. ng impeachment court Bobo sa mo talaga. pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, Kunwari sa ka mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga Bida-bida ka. kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the Ulit impeachment ka. court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be... Tangina mo. Pwede mo masabi sa 1 minuto lang yan eh. Kumain ka pa ng halos 6 na minuto. her forum, Ano? not our forum here, na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President. Siguro nakainom ng robust ito. Active na active oh. Mr. Presiding Officer, nahanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap Tumigil ka ko na. lamang po, sana,
Pakiusap, nagagalit ka na, pakiusap pa? Nakaka-insulto ka talaga kung ako senador, kung ako si Robin Padilla. sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. Ang babaw ng argumento. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, repetitive. kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ng kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Walang power ang Senado mag-prosecute. Try and decide lang kayo. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin Mga mali-mali sinasabi mo, so nag-waste ka rin ng time. dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Ba't Senator. nagagalit ka? Judge President, Erwin Tulfo. this is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Sinusuntok Bring it mo to the yung press. orasyon. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are Ano noted. ka gago? Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, before the chair makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You may happy. proceed. Nilecturean nito si Erwin Tulfo. Sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Ininsulto When, ni Erwin. Simple namang insulto kay Erwin Tulfo. Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Di ba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. Pinakot na ginawa ni Rimulya yun. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si
Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and Yes. kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. Hindi trabaho ng senador ang mag-prosecute. Trabaho niyo mag-judge. It's our Ang job prosecute, mag-akusa eh. to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Senator. Simple lang pagka-insulto. Bobo. Bobo. Simple lang na sinabi, bobo ka. Okay? Maraming salamat at mag-ano naman tayo. Ibang topic na naman tayo. So, si Epifanio Takatani. Good afternoon. Si My Happy Peel. Akala ni Bendalo, yung English niya makinig sa kanya. Ampit, hoy Marlon, troll, si Attorney Kausing di ipokrito gaya ng Pinklawan, Dilawan na selective ang justice. Tama po yan. Dati Pinklawan ako eh. Dati Dilawan ako eh. Kaya lang, umalis na ako doon nung nakita ko, sinusuportan pa si BBM at inaristo pa si Duterte na walang warrant of arrest. Gabi. So, Ruth Steele, where's the money? Economic defects. Oh, yan. My too happy. P, kayabangan lang. Okay, kayabangan lang. You don't know your ass from the hole in the ground. Kindly wind up, sabi ni Cheese. Okay, super humbug. Tapos, attorney, maganda konbo ninyo ni Miss Joey at Miss Sas. Sana mag-join ako palagi sa kanila. Ganahan mo, very brilliant kayo ni si Miss Sas. Oh, believe ko matalino talaga si Sas. Temestocles, Bogo, Jed Vigila, Marlon Corpus, irrelevant ang comment mo. Paipal ka gaya ni Erwin. Edge Villa, bida-bida kasi si Erwin. Nick Lucas, ano ba talaga tunay na pangalan ni Erich Sylvester? Doktor, wag mo tigilan si Tolpo Sylvester. Tomas Isplana, gandang tanghali. Tapos si Jocelyn Victorino, magyabang, wala kasi siya alam, mas angat sa kanya si Ruben. Ay, ang pinakahuling survey daw ng Pulsisya, number 1 si Ruben sa survey. Senatorial, kaya nagagalit si Erwin. Sabi niya, naman ni Marlon Corpus, bakit parang bumaliktad daw ako? Nasa prinsipyo at pananaw sa buhay, kung buhay dos ka Percy, malamang binatukan. Hindi po babatok si Percy Lapid sa akin. Tandaan niyo, nakarang eleksyon, lagi akong lady, pero nakarang eleksyon sa presidential, nag-isko ako. Hindi naman nagagalit si Percy sa akin nang nag-isko ako. Pero at the same time, kliyente ko siya, pinanalo ko siya sa lahat ng kanyang kaso, sa libel niya. Kaya bago siya namatay, ubos na po ang libel niya. Kaya nais ko lang sabihin, hindi po ako babatokan ni Percy. At hindi po nagbago ang paningin ko, lagi ko pong dinidepensa ang batas at katarungan. Ang nagkataon lamang na hindi nyo naintindihan. Ganoon lamang po, Marlon Corpus. Okay? Tapos sino pa? Si Nick Lucas, Doktor, bakit kandidato? Hindi, tatakbo tayo para birahin lang mga tulpo. Good noon. Attorney Doc Kasim, buti nag-abot ako sa live. Salamat po. Ibrahim Usman, Mapiak, Kapipita, sa akin, si Ibrahim, Allahu Akbar, Bismillah, Kakto, hayaan mo na lang yung mga troll doc. Toto, kasama din naman yan sa pamilya, kasama din pamilya nila sa paghihirap.
Graceline thank him for fair. Sinabihan ni Graceline si mayabang na Noel Mendoza. Get out of the chat group. Sinabi pa siya umalis. Lina Barca, nakaka-stress si Bendalo. Attorney, parang walang laman. So Lina Barca, gandang tanghali, attorney. Balubo, hello ka, Toto. Graceline, good afternoon, Dr. Toto. Tapos Noel Mendoza, dagiging bubo na ito ah. Ang idol ko na si Toto Kausing, bilib na bilib pa naman kami sa kanya noon, pero ngayon, wala na, nakain na ng sistema, alam nyo na. Oh, si Insurrecto po ang tumatanggap ng pera. 300,000 pala rin. Binibigay kada buwan. Sa mga lahat ng mga BBM vloggers. Tapos kunwari siya, hindi siya BBM vloggers. Ay, Inso, aminin mo na. Mahirap sa iyo nang tatanggi mo pa eh. Tapos bablog-vlog ka, pabor kay Mima Alicia. Kinuwinto na po ni Jay Guevara yung bigayan sa mga BBM vloggers. Niluloko nyo lang ang mga kababayan natin sa mga kwento nyo hindi totoo. Lalo ni si Thinking Pinoy TP. Niloko tayo sa mga Talyano Gold. Naimbag Rabi, ang amalim na pala. Romel Bingson, Cloud, si BBM ang mastermind. Okay, kay Percy, opinion mo. Bernard Magtibay, magandang maayong hapon. Sana matapik nyo rin, Dr. Toto, yung pagdalaw ni Auntie Claire dun sa namatay na, sige, hanapin ko kung meron ba. Bernard Magtibay, hanggang magandang hapon sa lahat. Maupay kang kulop sa mga waray-waray.